Sa loob ng mga dekada, halos lahat ay sumasang-ayon na pera ang pinakamahalagang yaman sa mundo ng militar. Laging lamang ang hukbong may sapat na pondo kaysa sa may kaunting magagastos. Ang mga bansang may malaking pera ay mas malakas kaysa sa may limitadong budget sa depensa. At ang pinakamahal na kagamitan ay laging nanginghibabaw sa mas mura at mas simpleng mga alternatibo. Mula noong 2022 binago ng Ukraine ang bawat isa sa mga patakarang yon. Kahit na nilalabanan nila ang digmaang ito gamit ang mas maliit na puwersa, mas kaunting yaman at mas kaunting pera kaysa sa kanilang kalaban, patuloy nilang nilalampasan ang mga inaasahan. Natalo nila sa talino at estratehiya ang Russia, ginawang matagal ang digmaan na dapat sana'y mabilis lang. At ngayon ay lampas 4 na taon na. At walang palatandaang matatapos ito ayon sa plano ng Kremlin. At ang mga puwersa ng Kiev ay nagpakita ng tunay na galing sa pagtitipid sa militar. Gamit ang $500 na kagamitan para pabagsakin ang isang sasakyang panghimpapawid na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Nagpadala sila ng mensahe na nagbabanta na sirain ang pundasyon kung saan itinayo ang buong makinarya ng digmaan ng Russia. Hindi to unang beses nating marinig ang ganitong kwento. Nakabuo ang Ukraine ng nakakabilib na reputasyon sa pagbuo ng isa sa pinaka-epektibong puwersang militar sa mundo. Paulit-ulit na gumagamit ng mas abot kayang kagamitan para gambalain, sirain at wasakin ang mga ari-arian ng Russia na napakamahal kung ikukumpara. Paulit-ulit nitong ginamit ang murang drone sa pambobomba ng barko, eroplano, armored na sasakyan, at infrastruktura ng kalaban. Muli na namang nagtagumpay ang Ukraine, nagdulot ng matinding pagkatalo sa mga commander ng Russia na dapat nilang pag-isipan habang nagpapagaling. Nangyari ang insidente noong umaga ng Hulyo 15 malapit sa Vyazovo sa Belgorod Oblast ng Russia. Isinagawa ito ng 427 TES, Separate Brigade of Unmanned Systems ng Ukraine, na may codename na Rorog ayon sa kumpirmasyon ng commander ng Unmanned Systems Forces ng Sandataang Lakas ng Ukraine, si Robert Brovdy, na mas kilala sa kanyang tawag na Magyar. Si Magyar ang naging pangunahing muka ng mga operasyong drone ng Ukraine nitong mga taon. At madalas, unang nagbabahagi ng detalye sa mga pag-atake ng UAV ng bansa. Ilang oras matapos ang pag-atake, nag-post siya ng video na nagpapakita ng nangyari. Ipinapakita sa maikling video ang isang helicopter ng Russia na lumilipad sa ibabaw ng mga bukirin habang papalapit dito mula sa likuran ang isang drone ng Ukraine. Kasabay ng helikoptero, ilang segundong lumipad ang drone bago ito tumaas at diretsong bumangga sa mga propeller mula sa itaas. Hindi lang basta helikoptero ito. Isa itong MiL-Me, 28 mabigat, kayang lumipad anuman ang panahon, araw o gabi, at anti-armor na military attack helicopter mula pa sa Soviet Union. Unang nilikha ito nung unang bahagi ng dekada 80, ngunit opisyal lang, ipansahok sa serbisyo militar noong 2009. Dahil sa mga pagkaantala, gaya ng kompetisyon sa kontrata ng militar at pagbagsak ng ekonomiya ng Soviet Union. Huwag kang palilin lang sa matagal na pagdevelop ng MELMI. 28 seryosong kagamitan ito ng militar. May sukat itong mahigit 55 talampakan o 17 metro ang haba, may taas na 12 at kalahating talampakan o 3 tuldok 8 metro, at may lapad ng pakpak na 16 na talampakan o 4 tuldok 88 metro. Ipinagmamalaki nito ang maximum take-off weight na 11,500 kilo. Mahigit 25,000 libra at kayang magdala ng hanggang 1,700 at 20 litro o 400 at 50 US gallons ng gasolina sa loob. Dagdag pa ang 500 at 71 litro o 100 at 51 gallons sa mga drop tank. Pinapagana ito ng 2,194 horsepower na Klimov VK, 2,500 turboshaft engine, kaya nitong umabot sa kahanga-hangang cruise speed na 270 kilometro kada oras. 170 milya kada oras
at maximum na bilis na mga 320 kilometro kada oras o 200 milya kada oras kapag kinakailangan. Sa abot ng 435 kilometro o 200 at 70 milya at kakayahang lumipad ng 2 oras, ang Mi-28 ay dinisenyo para sa mga attack mission. At higit pa sa sapat ang lakas ng armas nito para bantaang kahit anong target na madaanan nito. Mayroon itong nakakabit sa ilalim ng ilong na NPPU-28 turret na may 30mm automatic spunob. 242 autocannon na kayang magpaputok mula 200 hanggang 800 rounds kada minuto. May epektibong abot na 1,500 metro o 4,000 na raang talampakan para sa mga sasakyang panlupa at 2,500 metro o 8,200 talampakan para sa mga target na nasa himpapawid. Kayang magpaputok ang kanyon ng iba't ibang bala tulad ng armor piercing, discarding sabots at high explosive incendiary. Bukod pa rito, ang Mi-28 ay may kasamang hanggang 16 na supersonic attacker ATACMS missiles. May iba't ibang warheads ito, gaya ng high explosive anti-tank, thermobaric at expanding rod warheads. Sa mga opsyong ito, kayang labanan ng Mi-28 ang mga pangunahing tangke na may explosive reactive armor, pati sundalo, gusali, bunker at ibang helicopter. Maaring lagyan ang Mi-28 ng iba't ibang karagdagang armas tulad ng air-to-air at air-to-surface missiles, pati mga aerial bomb. Kaya isa ito sa pinaka-flexible na kagamitan ng Russian Air Force. Madalas gamitin ng Russia ang helicopter na ito sa digmaan nila sa Ukraine. Nung mga unang bahagi ng labanan noong 2023, maraming ulat tungkol sa paggamit ng Mi-28 attack helicopters sa mga frontline na lugar na may dalang mga bagong anti-tank missile na idinisenyo para labanan ang mabilis na lumalaking inventaryo ng Ukraine ng mga armored vehicle. Kasama ng iba pang modelo, gaya ng Ka-52, na patunayan ang Mi-28 na epektibo sa pagsira ng mga pangunahing battle tank, infantry fighting vehicles at pinatibay na kuta ng Ukraine. May ulat na ginagamit ng puwersang Ruso ang helicopter na ito bilang panghuli ng drone na namataang humahabol at nagpapabagsak ng mga reconnaissance drone at one-way attack drone ng Ukraine. Ngunit may limitadong tagumpay. Kinikilala ang Mi-28 bilang isa sa pinakamagaling na attack helicopters sa mundo ngayon. Mahalagang yaman ang bawat isa para sa Kremlin. Kahit di sila kasing balita ng mga drone at missile, malaki ang papel nila sa labanan hanggang ngayon. Kaya mahalaga kapag nasisira o napipinsalan ng Ukraine ang isa sa mga aircraft na ito. Ayon sa open source intelligence group na Oryx, nagawa na ng mga puwersa ng Ukraine ang bagay na yon nang hindi bababa sa 20 beses sa buong panahon ng digmaan hanggang ngayon. 20 Mi-28 ang nakumpirmang malubhang nasira o tuluyang nawasak. Bagaman, posibleng mas mataas ang totoong bilang dahil may mga pagkakataon na lilipol ang mga asset ng Russia, ngunit walang malinaw na ebidensya na makumpirma ang kanilang pagkasira. Sa pagkakataong ito, malinaw ang ebidensya na makikita sa video habang pinapanood natin ang drone na papalapit sa target nito. Ilang milimetro na lang ang layo mula sa mga talim ng propeller ng helicopter bago tuluyang mag-blackout ang screen. Pero ang pinaka nakagulat sa kwento ay ang uri ng drone na ginamit ng Ukraine. Ayon sa maraming ulat ng balita at isang press release mula sa Ukrainian drone manufacturer na Skyfall, ang drone na tinutukoy ay walang iba kundi isa sa mga Shrike 10 FPV ng Skyfall. Ang Shrike 10 ay isang napaka-epektibo at nakakagulat na murang tactical strike drone na may 10 pulgadang frame at kayang magdala ng kargang hanggang 3 kilo o 6.6 pounds. Kasama ito sa mas malawak na pamilya ng mga Shrike drone na kabilang sa mga pinakaginagamit na drone sa digmaan ng Russia at Ukraine ngayon. Ipinagmamalaki nila ang flight range na hanggang 30 kilometro o 18.6 na milya at bilis na 100 at 20 kilometro kada oras, 75 milya kada oras
pinakamataas na altitude na 800 metro, 2,600 talampakan, at paglipad na hanggang 15 minuto. Pero walang duda, ang pinakakahanga-hangang aspeto ng Strike 10 ay ang presyo nito. Tinatayang nagkakahalaga ang mga drone na ito ng $500 bawat isa. Sa ilang pagkakataon, maaari pa itong magawa sa mas murang $400 ayon sa gumawa. Dahil sa murang gastos sa paggawa ng Strike, madaling makakagawa at makakapagpadala ang Ukraine ng libo-libong ganitong drone nang hindi kailangang mag-alala tungkol sa paggastos ng malaking halaga sa proseso. At gaya ng ipinapakita ng kwentong ito, maaring mura ang mga drone na ito. Pero kaya nilang pabagsakin ng mas malalaki at mas mahalagang target. Ang Mi-28 halimbawa ay tinatayang nagkakahalaga ng 15 hanggang 19 na milyong dolyar bawat isa. Isang drone na nagkakahalaga ng $500 laban sa isang helicopter na 19 na milyong dolyar at ang drone pa ang nanalo. Pagdating sa tipid at bisa, wala nang mas hiigit pa roon. At ang mas nakakagulat, hindi pa ito ang unang beses na nangyari. Halos kaparehong eksena ang nangyari noong Setyembre ng 2025. Pagkatapos, muli na namang lumabas ang mga ulat na matagumpay na tinamaan at napasabog ng mga Ukrainian drone pilot ang isang Russian helicopter gamit lamang ang isang simpleng FPV drone. Si Komandante Magyar ng Unmanned Systems Forces ang nagbalita online sa Telegram. Nawasak ng mga piloto ng ika-59 Brigada ng Unmanned Systems Forces ang Mi-8 na helicopter gamit ang FPV drone. Nagbahagi si Magyar ng 30 segundong video ng pag-atake kung saan kitang bumangga ang drone sa eroplano, nagdulot ng pagsabog habang ang helicopter ay nasunog, at nag-crash landing habang nababalot ng makapal na uso. Lumabas na ang sasakyang panghimpapawid ay Mi-8 na transport helicopter. Hindi Mi-28, pero nagkakahalaga pa rin ito ng mahigit $10 milyong. Muling umasa ang drone crew ng Ukraine sa isang $500 na FPV drone na kinilalang Shrike 10 para sa tagumpay na ito. Bago pag-usapan ang epekto nito sa Ukraine at Russia, ang Military Show ay nagbibigay ng buong impormasyon, hindi lang headlines. Mag-subscribe para updated ka lagi. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang drone at isang helicopter. Isa itong maliit na larawan ng buong digmaan. Isa itong simbolo ng kung ano na ang naging anyo ng labanan at ng malalim na pagkakahati sa pagitan ng mga estratehiya at doktrina ng magkabilang panig. Sa loob ng maraming taon, dekada pa nga, ang militar ng Rusya ay nahumaling sa mamahaling paggasta. Mula Unyong Sobyet hanggang ika-21 siglo sa ilalim ni Vladimir Putin, lagi nang inuuna ng bansa ang malaking gastusin para sa mga nangungunang inobasyon sa mundo. Sa mga military exposition at parada sa Red Square, madalas ipakita ng hukbo ni Putin ang kanilang mamahaling bagong proyekto. Mula sa mga main battle tank hanggang sa mga misilang mas mabilis at malayo ang abot. Ito ang pangunahing paraan kung paano ipinapakita ng Russia ang kanilang kapangyarihan sa loob ng maraming henerasyon. Malaki ang ginastos nito at nagtayo ng mas malalaking kagamitan kaysa karamihan ng bansa para takutin ang sinumang tumutol. Matagal naging epektibo ang estratehiyang ito. Maging malalakas na militar sa mundo ay natakot galitin ang Kremlin at maranasan ang bagsik ng makinang pandigma ng Russia. Nang ipag-utos ni Putin ang ganap na pagsalakay sa Ukraine noong 2022, inasahan ng lahat na magwawala ang militar ng Russia at dudurugin ang anumang paglaban ng Kyiv. Siyempre, hindi yun nangyari dahil iba ang ginamit na paraan ng pakikidigma ng Ukraine. Hindi ito umasa sa pinakamalalaking tangke at pinakamahuhusay na missile. Kahit na may pinansyal na suporta mula sa mga kaalyado nito sa kanluran, wala itong sapat na pondo para tapatan ang patuloy na lumalaking budget militar ng Russia. Kaya kinailangan nitong maghanap ng mas murang paraan para ipagtanggol ang sarili. Kinailangan nitong gawin ng isang bagay na tila imposible na mapawalang bisa at malabanan ang pangalawang pinakamalakas na puwersang militar sa mundo, gamit lamang ang maliit na bahagi ng kanilang budget. Kinailangan nitong alamin kung paano mapipigilan ang $1,000,000 na mga misil gamit ang mga air defense na nagkakahalaga lang ng $10,000. Para mapigilan ang maraming drone
nang walang napakalaking reserba ng mga interceptor para sirain ang malalaking mekanisadong grupong pangatake gamit lang simpleng mina at anti-tank rocket. Para sa karamihan ng mga bansa, masyadong malaki ang hamon na ito. Marami ang susuko agad sa unang pagsubok. Ngunit, hindi ang Ukraine na patuloy na lumalaban sa paglusob ng Russia. Nagkaroon ng lakas ng loob ang Ukraine na maniwala sa imposible at sa tiyaga, determinasyon at walang humpay na oras ng pagsisikap na gawa nilang posible ito. Ngayon ay tinatamasa na nila ang mga gantimpala. Ang kamakailang pag-atake sa helikopterong Mi-28 ay halimbawa lang ng daan-daan pa. Linggo-linggo, may ulat sa media tungkol sa mga drone ng Ukraine na sumisira ng mas malalaki at mahalagang kagamitan ng Russia. Hindi laging $500 na UAV ang sumisira sa $70 milyong na eroplano, minsan 5 mga drone na nagkakahalaga ng $5,000 ang sumisira sa mga radar na nagkakahalaga ng $1 milyong. Mga Babi Yaga bomber drone na nagkakahalaga ng $25,000 ang pumapatay sa 12 kalabang sundalo. Mga grupo ng 12-12 ng drone ang sumasabog sa mga oil refinery ng Russia na nagdudulot ng malaking pagkalugi sa pananalapi ng Kremlin. Iba-iba ang numero pero kadalasan pabor sa Ukraine. Noong Hulyo 15, nagpost si Magyar sa Telegram tungkol sa balitang matagumpay na tinamaan ng drone units ng Ukraine ang hindi bababa sa 20 barko ng Russia sa dagat ng Azov. Ang mga barko na sinasabing bahagi ng Russian Shadow Fleet na ginagamit ng Moscow para iwasan ang mga sanksyong pinansyal at mag-export ng langis at iba pang yaman sa buong mundo ay kinabibilangan ng 17 oil tanker, 2 LNG tanker at 1 tugboat. Nagbahagi rin si Magyar ng video na ebidensya ng mga barkong tinamaan. Kalakip ang isang compilation ng mga clip na nagpapakita ng FPV drones na tumutumbok sa kanilang mga target. Hindi niya tinukoy kung anong drone ang ginamit at dahil marami ng armas ang Ukraine, mahirap tukuyin kung alin ang gamit sa bawat pag-atake. Marami sa mga ito ay nagkakahalaga lang ng ilang libo o mas mababa pa, pero patuloy na ginagamit laban sa mas mamahaling target. Habang dumarami ang pag-atake, lalong nahihirapan ng Russia dahil mura at simpleng kagamitan ng Ukraine ang nagdudulot ng pinagsamang pinsalang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Para sa Kremlin, hindi ito mapapanatili. Iyan ang punto. Sa nakaraang taon, malinaw na napagtanto ng Ukraine na hindi nila mapapanalo ang digmaang ito sa mga frontline. Hindi ito mapapanalo sa pakikipagsabayan sa Russia at pagsubok pabagsakin ang maraming tangke at tropa dahil laging may dagdag na tao at kagamitan ng Kremlin na papalit sa mga natalo. Sa halip, ang digmaan ay depende sa pananalapi kung mananalo o matatalo. Kung magagawa ng Ukraine na gawing sobrang magastos ang labanan para sa Russia, maaaring mapilitan ng Kremlin na umatras ang kanilang mga puwersa at makipagkasundo para sa kapayapaan. At ang pinaka-epesyenteng paraan para gawin yon ay hindi sa pamamagitan ng mamahaling mga misil o mga armored na sasakyan, kundi sa pamamagitan ng mga drone. Hindi na nakagulat na inanunsyo ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang planong dublihin ang produksyon ng drone sa susunod na 12 buwan. Sa pagdiriwang ng Ukrainian Statehood Day sa Kiev, inamin ni Zelensky na nagulat siya sa bilis ng pag-angat ng produksyon ng depensa ng bansa. Nung unang inihayag ko ang plano ng Estado na gumawa ng 1 milyong drone bawat taon, marami ang nagduda sa Ukraine at sa ibang bansa. Ngayon, gumagawa na tayo ng 10 milyong drone kada taon at magiging 20 milyon pa ito. Binanggit din ni Deputy Defense Minister Slav Banik sa NATO Parliamentary Assembly na kayang gumawa ng industriya ng depensa ng Ukraine ng 20 milyong drone kada taon, basta't may sapat na pondo at suporta mula sa mga kaalyadong kanluranin. Ayon kay Banik, kaya ng sektor ng depensa gumawa ng libu-libong misil para sa long-range strike at air defense, at nanawagan siya sa mga kaalyado na ipagpatuloy ang pamumuhunan para maabot ang mga layunin ng bansa. Maraming bansa ang tumugon sa panawagan. Kamakailan, inanunsyo ng Alemanya
ang 70 milyong euro na pondo o 103 milyong dolyar para tulungan ang Ukraine na bumili ng mga Skyfall strike drone na sumira sa My-8 helicopter noong Setyembre 2025 at sa May 28 ilang araw lang ang nakalipas. Sakop ng pondo ang gastos para sa 50,000 FPV combat drone na ito. Isang tunay na hukbo ng mga UAV na handang-handa at naghihintay lang na magpaulan ng impyerno sa mga target ng Russia. Bawat isa ay kayang sirain ang helicopter, armored vehicles, artillery systems, fortifications, at kalabang tauhan. At hindi doon nagtatapos ang magandang balita tungkol sa pag-atake. Noong Marso, naging balita ang Skyfall matapos manalo ang Shrike 10 fiber nito ng unang pwesto sa US Army Drone Dominance Competition na may halos perpektong score na 99.3 sa 100 puntos. Isinagawa ang pagsusulit sa Fort Benning, Georgia, US, kung saan sinuri ng US Army ang kalidad at performance ng bawat sistema sa simulated na labanan. Hindi lang abot kaya ang Shrike, isa rin ito sa pinakamahusay na military drone ngayon, kaya nakuha ang apruba ng US military. Isa lang ito sa mga bahagi ng mabilis na naging pinakamahusay na drone army sa mundo. Isang hukbo na may mga inobasyon gaya ng Leochi Long Range Strike Drone, Wild Hornets Sting Interceptor, Babi Yaga Bombers at Firepoint FP1 at pati unmanned surface drone para atakihin ang naval target gaya ng Magyara V5 at V7. Malaki ang pagkakaiba nila sa laki, bilis, disenyo at kakayahan, ngunit lahat ay nagbibigay ng kamangha-manghang halaga kumpara sa kanilang gastos. Mahalaga ang murang presyo ng mga drone dahil pinapadali nitong gawin ng Ukraine ang mga ito at ginagawang mas mahalaga bawat matagumpay na pag-atake. Hindi lang sa himpapawid at tubig ginagamit ng Ukraine ang mga sistemang hindi pinapatakbo ng tao para guluhin ang Kremlin. Panurin ang video para makita kung paano nagdudulot ng malaking pinsala ang lumalakas na hukbo ng mga ground robot ng Kyiv sa frontline kill zone. Panurin ang video na ito para makita kung paano ginagamit ng mga puwersa ng depensa ng Ukraine ang mga drone nila sa pagpapalubog ng sunod-sunod na mga barkong Ruso sa dagat ng Azov at iba pang lugar bilang bahagi ng layunin nilang ihiwalay at sa huli ay palayain ang tangway ng Crimea. Siguraduhing mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang magagandang balita at pagsusuri tungkol sa militar na ayaw mong palampasin. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.